Nitong nakaraang linggo, may isang viral video ang kumalat kung saan nagpapakita ito ng isang abandonadong sasakyan sa General Tino, Nueva Ecija. Ay, bukas na! Oo, sinali naman. Yan na, bukas na. Sa unang tingin, parang wala naman pong kakaiba, pero kung pakikiramdaman mo, parang may maling nangyayari. At kung ganun yung kutob mo, tama ka. Ayun o. Ayun o, may nakaano sa nakabalot ng kumot o. Kasi ang sasakyan na po na yan ay may bangkay doon sa loob. Tignan nyo tong article ha. Korean national found dead in Nueva Ecija. Bandang alas 3 po ng hapon, Miyerkules, nang matagpuan ng biktima na nakabalot sa tela sa loob ng isang Ford Everest. Ayun o. Ayun o, may nakaano sa nakabalot ng kumot o. Ano nga kaya ang nangyari dito? Mag-uumpisa ang mga agam-agam at makukuha nito ang atensyon ng lahat mula nang lumabas ang isang viral video. Isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng isang abandonadong sports utility vehicle sa Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija noong June 17, 2026. Napakabaho ng pamilya. Ay, bukas na! Oo, sinali naman. Yan na, bukas na. Kung makikita po natin dito sa video, mapapansin na kalat-kalat po talaga yung mga tao at talagang lahat curious kung ano ba yung nasa loob. Napansin kasi nila na may kakaiba dito sa abandonadong sasakyan. Sabi ng mga kapulisan na ang lalaki ay natagpuan dito sa sasakyan, nakikita nyo po no, na isang black Ford Everest at isa sa mga residente ang nag-report. Bago na talaga. Yan na. Pagbukas niyang pinto dito, baho niyan. Kasi kahina-hinala po talaga yung kinalalagyan niya. Parang nasa alanganing lugar siya eh. Siguro, napansin rin nila na parang hindi nagre-respond siguro yung tao sa loob, di ba? Kaya natakot sila. Report agad sila sa mga pulis. Epic tayo dyan, ala. Ay, sa unahan. Heavily tinted yung sasakyan, so hindi ko masabi sa inyo kung may chance ba na nakita nila sa loob, no? Doon pag sa unahan. Ala, tao. Pumunta yung mga pulis, chinek yung sasakyan, at dito, bumulaga sa kanila ang isang madugong lihim ng sasakyan na ito. Ayun o, maamoy. Meron nga. Isang lalaki pong walang buhay ang nakahilata doon sa passenger seat. Suot nito ang itim na t-shirt, brown na shorts, at meron din itong malaking tattoo sa likod, which I think is good for this case kasi makikilala siya kaagad. Ayun o. Ayun o, may nakaano sa nakabalot ng kumot o. Ay. Ngayon, ito yung part na medyo kahina-hinala po. Kasi ito pong bangkay, naka-cover ng isang bedsheet. Implying na baka hindi ito aksidente, baka hindi ito... At naniniwala ang mga investigador na ito ay pinatay. Pinatay hindi doon sa lugar kung saan ito naabandona. Sabi na baka sa ibang lugar daw muna ito pinatay bago dalhin dyan. Mapapansin din daw na maputik yung gulong ng SUV, indicating na nag-travel pa ito from somewhere. At agad-agad, dinala po yung bangkay sa isang funeral parlor for further examination. At agad din, ang mga investigador po kinuha yung detalye ng kanyang plaka at nakipag-coordinate sa Land Transportation Office para matukoy kung sino yung registered owner niyan. Ayun. Ayun nga, nakatuwad. Ayun o. Ano, pailalim. Ayun pala sa baba, kaya pala hindi makita.
magbibigay lang din na po ako ng kaunting context ha. Unusually heightened yung pressure sa eksenang ito po kasi nung mismong mga panahong to, merong isang hiwalay naman na eksena sa TPLEX din mismo kung saan may dalawang bangkay ang nasa loob din ng isang abandonadong sasakyan sa likod ng isang coffee shop, which we covered in another video. Context lang din ng story, no? Pero I think at this point, it's safe to say na magkahiwalay na kaso itong dalawang to. Pero kung gusto nyo malaman yung kaso na yon, lalagay ko na lang po sa comment sa ilalim. Ngayon, balik tayo dito sa video ha. So, ang dilim na, di ba? Gabing-gabi at maririnig mo yung tanungan at panic doon sa mga tao. Rinig na rinig din yung alarm ng sasakyan. Alarm yun, di ba? Yung eng, 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 eng. Maingay, so nakakadagdag siya dun sa parang taranta ng mga tao. Tanungan sila ng tanungan, kanya-kanyang video, kanya-kanyang formulate ng kanilang mga teorya, maririnig mo sa background. Marami-rami sa kanila yung iniwan yung kanilang mga hapunan para makiusisa, di ba? Hindi naman kasi talaga biro yung ganyang klase ng kaso. Mapapaisip ko, di ba? Baka may killer, di ba? Baka may bumabaril dito. So, kailangan mo malaman kung ano yung nangyayari. At importante to, kung dapat ba silang mangamba o maghanda. For context lang din, nitong mga panahon na to, no, wala pa pong nakakaalam kung ano ba talaga yung nangyayari dyan sa eksenang yan. Meron pong 3 persons of interest na tinututukan ng mga investigador kaugnay sa insidenteng ito. Inalis naman po ng pulisya yung robbery bilang isa sa mga posibleng motibo sa krimen kasi nakita nila, no, na hindi po nagalaw yung mamahaling Rolex watch ng biktima. At saka meron din po itong around 300,000 pesos na cash na naiwan doon sa compartment ng kanyang sasakyan. Patuloy pong inaalam, no, sa puntong to ng mga otoridad ang tunay na motibo sa krimen at ang mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ng dayuhan. At hinihikayat naman po ng pulisya ang sinumang may mahalagang impormasyon kaugnay ng kaso na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para makatulong dun sa paglutas ng insidente. Ang tanong ngayon, mareresolve ba kaya etong kasong to? So babalik po tayo sa viral video. Sa footage makikita rin po natin na yung mga pulis sinisilip yung bangkay doon sa loob. Armado sila na tila ba ready rin just in case kung may mangyayari mang hindi inaasahan. Natapos yung footage at alam ko na pare-parehas tayo ng iniisip. Pare-parehas tayo ng mga katanungan. Sino yung pinatay sa loob? O pinatay ba talaga siya? Bakit? Spoiler alert, isa nga itong Korean national at ang pumatay, ang nakakalungkot po sa kwentong to, kababayan po natin yung pumatay sa kanya. Mamaya, babalikan natin ang lahat ng ito. Pero bibigay ko muna sa inyo yung mga detalye ha. Para mamaya makumpleto natin kung ano yung nangyaring patayan dyan. Mas maintindihan natin siya. Sino ang bangkay? Mula sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Police Regional Office 3 Director General Jess Mendez na ang bangkay ay pagmamay-ari ng isang 37 years old na Korean national. 2 taon na raw itong naninirahan sa Pilipinas. Kinilala ang biktima bilang si Shin Bong-sub. May-ari po siya ng beauty business, mga beauty products siguro, ganyan. Pero sinasabi ng mga kapulisan na para bang front lang daw ito at allegedly involved din siya sa distribution ng mga illegal drugs. I tried reading into this claim pero hindi po malinaw ang mga detalye or hindi nila dinidisclose pa at the time po of writing of this episode, no? So, hindi ko rin po masabi sa inyo if may direktang link ito sa kaso natin ngayong gabi. I just want to make that disclaimer pero yung claim po na yan ay direktang sinabi ng mga autoridad. Huling natagpuan po yung biktima sa Clark, Pampanga bago ito natagpo ang patay sa Barangay Pias, General Tino. At gamit nga po yung mga CCTV footage na tunton ng mga autoridad yung ruta ng sasakyan ng biktima na nagmula pa ng Pampanga bago pumunta ng Nueva Ecija at kinalaunan po ay na-recover yung getaway vehicle na ginamit ng mga suspect. May suspect na. Nakuha nila ang pagkakakilanlan sa tulong na rin ng Korean Embassy at ng pamilya ng Korean national. Ang mga suspects at ang kanilang plano. Agad-agad, syempre, nagsagawa ng investigasyon para matukoy kung sino nga ba ang may kasalanan sa pag-iiwan ng bangkay ng Korean national sa loob ng sasakyan. Ginawa ng autoridad ang lahat ng kanilang makakaya, in-exhaust nila lahat ng kanilang intelligence operations, sinuyod ang pagbabacktrack sa lahat ng mga CCTV at nagsagawa ng malawakang
witness interviews. At ang lahat ng ito eventually led them to the identification, na tukoy po, and the arrest of the 2 suspects on June 19. So sino po ba itong mga to? Suspect number 1, the mastermind. Kinilala bilang si Andrea Moniz, no, aka Harin. Sinasabi nila na siya raw yung nagsagawa ng lahat. Mastermind nga eh. So bakit? Anong pakay niya dito sa Korean National? At this point, syempre, alam na natin na hindi niya to ginawa mag-isa. Which leads us to suspect number 2, the gunman. Kinilala bilang si Aaron Justin Manuel o alias Jao. Ex-boyfriend po siya nitong tinuturong mastermind na si Andrea Moniz. Siya ang nagsagawa nung pagpatay or nung shooting. Kumbaga, kung si Andrea yung brain, si Aaron Justin Manuel yung bronze. Sinasabi ng mga kapulisan na huli itong nakitang kasama yung biktima po, no, yung Korean national sa Pampanga noong June 16. Isang araw bago matagpuan yung kanyang bangkay sa loob ng sasakyan noong June 17. So meron pa pong isang naaresto pero hindi malinaw kung ano po yung papel niya dito sa kaso. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Nagbigay yung mga pulis ng dagdag na background po dito sa pangyayari, no. Sabi nila, actually, magkaibigan sila. More or less daw, 1 a.m. nung araw na yon magkasama na sila. Etong lalaki pong gunman, pati yung Korean national. They even went to a convenience store, bumili pa daw ng maiinom doon, bumalik daw yung biktima sa inuupahan niyang apartment, and then lumabas ulit sila until such time na early morning, nagbiyahe na raw sila. At gaya ng paulit kong sinasabi po sa inyo, paulit-ulit, ang taong makakasira lang ng tiwala mo ay ang taong binigyan mo nito. Magkaibigan po pala itong gunman at biktima. Ang motibo. Napag-alaman ng mga investigador na itong babaeng suspect po na si Andrea Moniz ay may pagkakautang po sa Koreano. Sa term po nila, no, in unremitted sales. At itong utang na to umaabot daw ng 200,000 pesos. Sabi nila, the motive is pera. May mga unremitted na pera na hindi na ibibigay dito sa Korean itong mga suspect. Sinabi ng mga kapulisan na dating mga resellers po pala ito ng mga beauty products ng Koreano. I'm not sure kung beauty products nga lang or may iba pa. Considering na sinabi nila na may illegal business nga po itong si Korean National, no? Hindi po natin kiniklaim yan, no? Pero tinitheorize lang. Kung bakit sila magkasama ay sinisingil talaga yung pera. Exact words from the police. At this point, I think it's safe to say na hindi lang sila magiging suspects kasi yung mga ginawang paghalughog sa CCTV, backtracking, witness interviews para matukoy kung nasaan sila are more than enough to pinpoint them as the perpetrators. Sapat na pruweba, kumbaga, para idiin sila kung magkakakaso man sila. So ito na, ang pagpatay. Ngayong kilala na natin yung mga karakter at alam na natin yung kani-kanilang mga pakay at kung sino ba tong biktima, bakit siya papatayin, babalikan natin yung araw ng pagpatay ng mas malinaw nating ikukwento kung saan mabibigyan natin ng diin ang bawat detalye sa pangyayari. So ito pong si Shin Bong-sub makikipagkita dun sa ex-boyfriend at sa isang hindi kilalang individual na hindi na natin papangalanan pa. Hindi malinaw nga po if may kinalaman siya sa krimen, no, or baka nakisali lang dun siya sa pagsakay sa Fort Everest kung saan siya nakitang patay at abandonado. Apparently, papunta raw ito sa bahay nung babae, no, yung mastermind na si Andrea Moniz sa Magalang Town, Pampanga, Tuesday. Alam na natin yung kanilang pakay, which is maniningil dapat siya ng 200,000 pesos, pero alam na natin yung mangyayari. Nakarating po sila sa tahanan ni Andrea Moniz, pinick up nila to, tapos yung hindi kilalang individual, drinap off naman po nila. Yung sinabi ko sa inyo kanina. So baka wala naman po talaga siyang role sa kwento. Again, hindi ko po masasabi. Nung magkasama na po silang lahat, allegedly, binaril na raw po nitong ex-boyfriend si Shin sa kanyang ulo. So panigurado, patay kasi sa ulo direkta na Matapos nito, nilagay nila yung katawan sa passenger side. Saka po nag-drive dito sa General Tino sa Nueva Ecija. Saka iniwan itong kanyang bangkay pati yung Ford Everest. Iniwan lahat so wala naman talaga silang, makikita mo walang pakay but to kill this person. Na makikita nga natin doon sa viral video. Ang tanong ngayon, ano nangyari dun sa mga suspect?
matapos nilang iwan ng bangkay, matapos nila itong patayin. Pagkatapos raw nito, sumakay itong ex-boyfriend na gunman sa isang Toyota Corolla. Habang yung alleged mastermind naman na babae, pinick up ng kanyang pinsan papauwi sa Pampanga. Nilinaw po ng mga kapulisan na walang kinalaman itong pinsan sa nangyari. So parang normal na araw lang sa kanya yon. Ang hindi niya alam, may pinatay na pala tong pinsan niya. Sa kabilang dako naman po ng kwento, dito na nag-umpisa rin po na tumawag yung mga tipster sa mga kapulisan, no, habang umaalis tong dalawa. Isang araw matapos ang pagpatay, Wednesday, kung saan nakuha na nila yung bangkay ng Korean National, ayon po ito sa Central Luzon Top Cop. Dito sinimulan na po nilang suyurin yung mga CCTV footage, which eventually led them to identify the two perpetrators, at agad-agad nahuli naman ang mga ito. Yung ex-boyfriend po, sinasabi na naaresto sa Angeles City sa Pampanga, habang yung babae o mastermind naman naaresto sa Clark Freeport Zone nung Biyernes ng linggong yon. Ayon ito kay PRO3 Director Jess Mendez doon sa press briefing nga sa Camp Crame. Hindi na niya dinisclose kung saan eksaktong inaresto ang mga ito, pero yun yung lugar na binigay nila. Dinagdag ng mga kapulisan na nakuhaan ng 9mm Taurus pistol itong lalaki. At meron itong 16 pieces of ammunition. Madami talaga siyang bala. Ready siya. Ayon sa kanila, pinagplanuhan ang isinagawang pagpatay dahil binili pa po yung barel para lang gawin tong pagpatay. At dahil sa pulis na po mismo nang galing yan, sabi ko na nga sa inyo, I think more than enough na yung mga ebidensya nila para siguraduhin mananagot itong dalawa. Speculative po ito on my side kasi literal nakakaumpisa pa lang po ng kasong ito nung mag-start po ako magsulat ng episode. But I think maraming articles na nagsasabi, no, na case solved na daw ito. Anyway, matapos po silang hulihin, isinailalim sila sa kustodya ng mga kapulisan at sumailalim rin po sila sa inquest proceedings para sa isang murder case. A murder case na sila bago sila i-handle ng mga local prosecutor. Babalik po tayo dun sa pagkakakilala ng Korean National, ha. Tinanong sila doon sa involvement ng foreigner sa illegal activities. At ito po yung direktang quote na nakuha ko sa article ng Inquirer.net. Ito lang po yung makukuha nating detalye tungkol doon sa illegal drugs. Well, so far, we're looking at the angle that he may also be involved in the distribution of drugs, specifically daw party drugs. The victim, their front was the beauty product. So parang keme lang yung beauty products, the way they're pointing it out. Isa lang din sa mga palaisipan sa kwentong ito kung ano yung magiging reaction po ng Korean community dito sa atin. Of course, alam na natin na ang gulo-gulo ng mga Asian versus Asian hate. Ayaw naman natin madagdagan pa to, no? So, nagsalita po ang PNP rin. Tinitiyak natin sa publiko nga daw at sa diplomatic community na ang kasong ito ay gugulong at bibigyan natin ng hustisya at mananagot ang dapat managot sa batas. As of the writing of this video, wala pang resulta kung may kinalaman ba ang Korean National sa mga illegal na droga at kung may kinalaman ba to sa ginawang pagpatay sa kanya. Sa totoo lang, nakakalungkot po talaga naman kasi na Pilipino yung pumatay dito sa foreigner. Hindi rin natin alam if makaka-apekto ba to, no, sa kung paano tayo tignan ng mundo. Sa totoo lang, ha, ito sinasabi ko sa inyo, having traveled the past year, ang baba po talaga ng tingin ng mga kapitbahay natin sa atin. Actually, kahit di ka naman nagta-travel, online lang makikita mo na pag Pilipino, nasa ilalim talaga yung tingin nila eh. Tapos may madadagdag na naman mga ganitong kaso. Tapos makikita mo lahat ng vlogs, I have been scammed in Manila. Mga ganun yung mga hindi maganda na look ito para sa atin. Pero ito po yung pinakamahalagang aral na maibibigay ko sa inyo. Maaaring wala siyang kinalaman doon sa kaso, no, sa pagpatay, pero may kinalaman ito sa isang importanteng salita, which is pera, utang. Nakakaulol ang usapang utang. Lumalabas po ang tunay na ugali ng mga tao kapag pera ang involved. Diyan mo makikita, may balak bang magbayad ng isang pinautangan mo, doon nagpapaawa sa iyo, tapos biglang wala nang pakialam sa iyo pagkatapos. So maging maingat kayo sa pinagbibigyan nyo po ng pera, sa mga pinag-i-investan ninyo at sa mga pinagpapautangan ninyo. Hindi nyo alam kung anong nangyayari kapag pera na ang dahilan ng hidwaan ninyo tsaka ng mga kaibigan nyo or ibang mahal nyo sa buhay. Actually, alam ko na alam nyo na. Alam ko marami sa inyo nasiraan na ng mga bait, kakasingil ng utang. Parang lahat naman po talaga tayo triggered pag usapang singilan ng ganap.
Which leads us to our question of the day. Pero bago yan, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Bago ko kayo buwisitin, message muna kayo sa aking Instagram. Kung may mga request kayo, tag nyo rin po ako. Kung nanonood kayo ng videos natin, napapasaya ako pag nakikita ko na nanonood kayo. Lalo na yung mga kumakain, yung mga VA, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagpupuyat para mag-aral. Tag nyo ako, napapasaya nyo yung araw ko. Okay, eto na yung tanong ko. Nabwisit ka na ba sa kakasingil? Ano yung pinakamalalang kwento mo regarding you at yung utang ng isang kaibigan o pamilya mo? Nasira ba yung relasyon nyo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.